term extension. Term extension, yan ang pinaka-paboritong bogeyman ng mga taong galit sa constitutional reform. Kasi yan ang pambulag nila eh. Pero hindi nila sinasabi yung term extension. Ang pinalalabas lang nila sa PI during that time, ang sinasabi nila, masama, not PI, masama ang charter change, kung magkukurap lang si Gloria, magkukurap lang ng ganito yan. Yun ang pinaliliwanag nila. Ulit-ulit na sinasabi yung mga mali. Walang katapusan na paghahanap ng mali. Pero naniwala ang taong bayan because wala namang halos social media that time. Pero ngayon, ang bilis natin magpakalat ng message ngayon because we are now 544 viewers and 3,617 active viewers right now na nagpapakalat kami ng ganitong salita at pinaalam namin sa taong bayan na itong sinasabi namin ay makatotohanan at hindi po namin edited. Okay? Term extension, punto por punto, sir. Bakit takot ang politiko dyan? Okay. So, hindi talaga sila takot sa term extension. Pinapatakot nila yung mga taong bayan. Kasi, pag napag-usapan yung paano mangyayari ang pagtatanggal ng term limit. Kasi ganitong problema. Hindi naman pala talaga term extension talaga yung nangyayari. Ang gustong mangyari eventually ay pagtatanggal ng term limit. So, ibig sabihin nito, dapat palang tanggalin yung words term limit na hindi pala siya totally term extension. Hindi talaga term extension. So, sino ba yung mga nagbabanggit ng term extension? So, lagi nilang ginagamit yung wrong terminology. Ngayon, mga kababayan, ano ba ang term extension? Una, pag-usapan natin, ano ba ang term extension? Ang term extension ay yung paghahaba ng termino ng tao sa mas mahaba kaysa sa kung ano yung tunay na limit niya. Kunyari, sabihin natin 3 years, bigla na lang na-extend siya ng 1, 2, or 3 years na hindi niya kinakailangang mag-run for re-election. Yan ang term extension. So, ibig sabihin ng term extension, hindi mo kinailangang tumakbo sa isang re-election pero nadagdagan ka ng oras doon sa pwesto mo. Yun ang term extension. Ngayon, yung pinag-uusapan dati, nung time ni Ramos, mabigyan siya ng chance na makapag-run ulit. Let's clarify yung term extension. So yung term extension pala, nakaupo ka na, madadagdagan pa ng madadagdagan ka pa ng mga taon. Oo. So hindi pala yun yung gusto mangyari. Hindi yun yung gusto. Ang dati kasi ang nangyari, yung first time 1996, 1997 na pag-uusapan yung constitutional reform, isa sa mga panukala ay i-allow pahintulutan si President Fidel V. Ramos na makapag second term. Kasi ang meron tayo ngayon ay 1 6-year term lamang. Parang sa Mexico. Kahit magaling yung presidente, hindi ka pwedeng mag-run for re-election. Isang termino ka lang, ganyan. So, ang tawag po doon, hindi term extension. Ang tawag dyan, removal of term limit or changing the term limit. So, dati, isang term ka lang, ngayon magiging, pwede kang mag-run for 1 re-election. So, kasi ganyan naman kasi tayo dati. You know, let me example, no? Let's have an example. According to sa mga nabasa ko during the 1963-67, when Marcos administration, di ba naupo siya for 20 years? So 1965 siya nakapasok. 65, no? Yung 1965 yan onwards, yung 20 years niya na pamumuno, wala naman pala nagiging problem sa bansa natin. Ang naging yun sa economy natin, masagana ang bigas, mura ang bilihin, history na mas mababa ang natin, mas mababa ang inflation natin that time. Napababa niya yung ating problema sa inflation natin. Then nakapag-produce siya ng mas maraming programa, heart center, etc. whatsoever. Na pinakikinabangan yan ng Pilipino. The biggest problem right now, nasira lang naman si Marcos sa word ng martial law because pinasama ng iba na pero mga komunista. Ngayon ito ang main point. Itong main point dito. Si Marcos, sa sobrang galing, napalago niya yung bansa. Yung mga sumunod sa kanya, natig one term lang, nagkandaletse-letse yung bansa natin. So, ibig sabihin nito, totoo yung sinabi ni Marcos na 20 years from now, babagsak ang Pilipinas. And that is what happened right now. That's what happened kasi bulok ang naging sistema natin. Correct.
So, kailangan ko, kung bulok yung sistema na yan, kailangan natin baguhin. Kailangan baguhin, kailangan ayusin, di ba? So, ito nangyari nga eh. Merong studies, no? Itong si Dr. Yuko Kasuya, isa siyang political scientist galing sa Keio University. Kaibigan ko siya, naging kaibigan ko siya. Nabasa ko yung libro niya, hinanap ko siya sa Facebook, naging kaibigan ko. So, itong si Professor Yuko Kasuya, or PhD siya, no? Doktor siya. Ang libro niya is Presidential Bandwagon, Parties and Party Systems in the Philippines. Sabi niya, noong 1935 Constitution, ang presidente o ang pangulo ay pwedeng mag-run for re-election dati. Oh, sabi niya, nung time na yon, nung panahon yon, maganda pa yung takbo ng politika sa Pilipinas dahil sa pwedeng mag-run for re-election ang pangulo, mas estable pa yung ating party system. So meron tayong two main parties, nationalista at liberal. At siguro may mga small parties na ipipitsugin na konti. Tingnan mo tong part na to. Di ba kabababa lang ni Joko Widodo? Oo. Di ba naabutan niya pa yung Pinoy Days? Tama? Pinoy Days, naabutan niya pa si Duterte. Naabutan niya pa ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan mo, yung bansa ng Indonesia, bakit ganun yung bansa nila? Mas mataas pa konti sa atin. Diba? Pwedeng magkaroon kasi ng re-election. So, sabi nga ni Dr. Yuko Kasuya, dati mas estable pa yung Pilipinas dahil pwede ngang mag-run for re-election yung Pangulo at dahil doon sa ability to run for re-election, mas estable rin yung mga partido. Pero nung 1987 Constitution, binasag nila nung sinabi nilang one term lang ang Pangulo. Sabing ganon. One term lang ang Pangulo. So ang nangyari, every election, ang daming partidong lumilitaw. So, hindi katulad ng dati, may two main parties, nationalista at liberal, no? Ito yung dalawang head-on, tapos yung iba, mga small parties lang. Dito, nagkaroon tayo ng sistema na kung saan ang dami-daming mga main parties na pumapasok. So, nung 1992 election, kung maalala nyo, ang daming mga main candidates. So, yung nanalo, si President Ramos, nung time na yun, 25% ba? 23% lang? Kung ako tatanungin, kung ang kinakatakot nila, hindi po, let's correct the word, hindi po term extension ang hinahain dyan sa PI, tama? Hindi naman talaga yan ang hinahain sa constitutional reform. Hindi naman eh. Ang kailangan, isa rin sa isusulong natin yan, pagkatapos nitong economic provision, is itong parliamentary system. Para baguhin natin yung election system din natin. Yes. So, hindi lang naman yung term limits ang naging issue. Kasi, sinasabi ng iba, magiging unlimited na pwedeng mag-run for re-election. Teka. Under the parliamentary system, totoo, na kung magaling ang tao, pwede siyang continuous na laging nananalo, lagi siyang nakaka-run for re-election. Tama yun. Pero, kung siya naman ay pumalpak, madali rin siyang tanggalin. Ito, let's have an example. Justin Trudeau. Diba? Nare-re-elect. What happened to the Prime Minister ng UK? Diba? Isang pagkakamali niya lang. Sa tinagal-tagal na, ligwak siya, diba? Ligwak. So, yun yung mangyayari dito. Ngayon, so, point natin, una, yung hinahaing nating reforma right now is nakalimit lang talaga sa economic provisions kasi yun lang ang kumakasya sa limitado nating panahon. Kasi yung panahon na meron tayo is hinahabol natin yung 2025 election, di ba? Para makasabay tayo dun sa yes or no lang. Yes or no, yung plebisito. Ngayon, hindi natin pwedeng hintayin na isasagad natin yung oras. Hindi, kinakailangan natin ayusin lahat. No, ma-prepare natin lahat before filing of candidacy, which is October 2024. Ito diba? Ito ang nakakaano doon. Isa pa, ito pa pala, good news mga kababayan ko. Good news, mga kapatid. Ito pa pinakamagandang good news to ha. Alam mo ba sir, sinabi ng COMELEC na pinabulaanan niya yung mga sinabi ng mga nasa slower house na gagastos lang daw ang government natin kapag nagkaroon daw ng botohan pa dyan. Ito sabi ng COMELEC to hindi kailangan gumastos po. Hindi nyo po kailangan gumastos
ng pera para lang isama yung bibilugan mong yes or no doon sa balota. Oo. O yan, Kasi kumbaga meron na kasi namang magiging balota for next year para dun sa pagboto sa senador, kongresista, party list, etc., 'di ba? Sa mga mayor, etc. So, maliit na portion. Parang makiki-ride on na lang tayo. Yung plebisito magra-ride on na lang. So, ang gagawin natin, uunahin natin yung kasi wala namang vice president and vice president dun sa papalit 2025. natin dun. Lagay na lang natin doon yung sumasang-ayon ba kayo na tatanggalin o amyendahan ang mga economic restrictions ng 1987 Constitution? Yes or no? O hindi nag-shade ka ng yes, sang-ayon kami. Tapos yung next doon, pipili mo na ngayon sino yung mga senador na gusto mo. Maikli lang, senador, tapos local. Ayun, di ba? Ganun lang. So naki-ride on na tayo. So kumbaga yung gastos hindi na umaba. Hindi na umaba. Kaya nga sabi ko nga pinabubulaan ako yung mga nagsasabi nun na gagastos lang ang gobyerno. That's too impossible kasi based on the COMELEC chairman na sinabi niya, hindi natin kailangan gumastos ng pera. Pwede na natin nag-isama dito yan sa ating balota. Yun, exactly. So para mas mura, 'di ba? So ito, sabi ko nga, yun lang ang meron tayong, we only have time for this, for the economic provisions right now. Pero kung ako tatanungin mo, kung maaprobahan natin yung economic provision natin, alam mo sa totoo lang, manghihinayang ako kay PBBM pag ito hindi siya nabigyan pa ng extension pa ng kanyang pamumuno. Alam mo kung bakit para sa akin? Hindi, tanggalin kasi natin yung utak na, yung sinasabi na, hindi, isang term ka lang dapat dyan, isang term ka, pagbigyan mo iba. Anak ka ng teteng, iba agenda nung iba. Iba yung nasimulan ni PBBM. Diba? Maganda na yung takbo ng bansa. Papalitan pa ba natin nung ibang agenda? Kung maganda naman ang papatakbo, why not allow? Diba? Kaya nga nila ngayon ginagawa, nauunawaan niya ng taong bayan. Kaya nila binabanatan sa economic si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi para hindi pumasok sa isipan ng tao na maganda ang ginagawa ng isang Marcos, ni Marcos Jr. Diba? Kaya ngayon ang ginagawa niya, imbis na patulan niya to mas nauunawaan natin dito and na-share na lang namin sa inyo. 'Di ba? Nakakalungkot isipin na may mga tao pa rin sa Pilipinas na ganyan lang patakbo, pare. Ito sayang lang talaga kasi maganda talaga kung magkaroon tayo ng parliamentary system kasi at the end of the day, hindi naman talaga issue yung bakit tumatagal yung isang tao. Si Lee Kuan Yew nga 31 years siya as Prime Minister of Singapore. Tignan mo naman yung tignan mo naman yung legacy na iniwan niya, 'di ba? Oo, 'di ba? Pucha, elite ng bansa Singapore, ang mga ibang bansa nakatingal lang gano'n. 'Di ba? So hindi naman masama yung mahabang termino o yung sinasabi nating nagkaroon ng mahabang administrasyon ng isang tao. Hindi naman yan ang masama. Ang importante, tama ba yung mga nagawa niya? Unang-una, kung naka-parliamentary system, kung hindi tama yung ginawa niya, natanggal na yung taong yan. Imagine mo to. Diba? Kaya nga binubutas nila nung panahon na meron tayong ganyang sistema sa Pilipinas is yung kaya pala nila pinasok yung martial law. Ay, masama yung martial law. Ganito, ganyan. Kaya yung mga aktivista, tinarya yung mga issue na yan na pinasama hanggang sa nakapenetrate na nga itong yellow government sa bansa natin. Ayun. Start na ng pagbagsak natin. What happened right now, diba? Tingnan mo nangyari sa bansa natin. Napag-iwanan na tayo ng ibang bansa. Kaya nga, nakakalungkot. Tayo dati sa Southeast Asia, tayo yung top . Sa East Asia, tayo yung number 2 kasi number 1 si Japan. Ano nangyari? So nauungusan na tayo, pati Vietnam, paghihintayin pa ba natin na mauungusan tayo ng Cambodia? Makakahiya na tayo nun. Kasi nandito na tayo, naungusan na tayo ng Vietnam, tapos nauna tayo kay Cambodia, tapos Laos, and then Myanmar. Hihintayin pa ba natin na ang Cambodia pumanik pa sa atin? Nako. Hindi kasi naiintindihan ng ibang tao to, na pag ikaw presidente ka ng bansa, meron kang challenge na hinaharap sa buong mundo. Yung challenge na yon is paano mo paaangatin yung ekonomiya mo. Exactly. Importante yon. Kasi doon mo makikita kung working president ka o hindi. Pag bobo ka, tanga ka, hindi mo mapapangat yung ating ekonomiya. Nung may nanalo noong 2016, pang ilan ba tayo?
Sayang nga eh. Actually, dapat dun pa lang nagawa yung mga reforma. Okay, naintindihan ko, nagkaroon ng COVID, okay, sige. Pero sa peace naman, huwag ka naman kumontra. Di ba, pinaglalaban mo to dati, ngayon bigla na lang kumukontra ka. Di ba? Pero I hopefully sana, no? Ako dalangin ko na lang talaga, Sir Orion. Pag matapos tong problema na to, matapos tong na to, sana mabigyan tayo ng pagkakataon na boses naman ng mga mamamayang Pilipino. Alam ko, ikaw, tulad mo, nilalaban mo to noon pa at kayo sa correct movement. Kami naman mga individual dito na influencer, naniniwala kami sa magandang magagawa ng ating pagpapalit ng ating konstitusyon. To be honest, sabi ko sa inyo, dati ang alam ko sa Chacha masama. Pero nung kwinentuhan ako, almost 6 hours kami nag-uusap. Nito ni 6 hours kami nag-uusap ni Alvin. Talagang inintok, sabi ko, lahat talagang defense mechanism ko sa kanya, kahit anong banat ko, lusot talaga lahat papunta doon. Wala akong laban. Sabi ko, tama 'to sinasabi nito. Kaya sabi ko, sayang talaga kung hindi maitutuloy ito o mahaharang ito ng sa slower house o makakatay nito sa slaughterhouse nila yung mga kahit ng RBH7, kung kakatayin nila yan, hindi nila ihahain sa Pilipino yan. Malaking kawalan sa atin to. Ito, bro, ang naisip ko nga, dapat talaga yung mga taong bayan, itong mga tumatangkilik sa ating show ngayon, tumulong kayo na iparinig niyo sa mga naandun sa slower house na kailangan natin gawin. At ipakita ninyo sa kanila na kung hindi sila susuporta sa pagbabago ng saligang batas natin para matanggal na yung mga anti-foreign direct investment restrictions na yan, ay mazi-zero vote sila. Dapat ganyan ang style. Yan ang hamon ko. Yan ang hamon ko sa kanila. Hamon natin sa mga tao. Hindi, hinamon ko sila. Ayaw nyo ng pagbabago sa bansa natin. Kayo ang totoong taksil sa saligang batas. Kayo ang totoong taksil sa ating mga kababayang Pilipino. Huwag nyong bibigyan ng magandang numero yan. Sinabi ko yan, huwag nyong hayaan dumikta ang inyong mga kamay sa maling tao sa 2025. Yan ang sinabi ko sa kanila. Baka sabihin ng mga taga-slow rush, mga kaibigan tayong businessman, ha? Hindi. Sila, kaya nga sila yung kumukontra kasi may mga sponsor sila eh. Tayo, ang gusto natin pumasok ang maraming businessman para yung mga businessman ang makikipag-agawan sa atin bilang mga manggagawa at mga empleyado. Kasi diba? Kasi ako naaawa ako doon sa unang-una, sabi ko, matagal kong sinasabi to. Naaawa ako doon sa part na yung nanay, hindi niya naman anak, aalagaan niya. Oo, diba? O yung isang yung caregiver, mag-aalaga ng hindi mo naman magulang. 'Di ba? Yung nanay mo nakaratay dito. Masaya, kahit tanongin mo yung nanay mo kung masaya sa pera pinadadala mo, hindi. Kasi masuunahin ng nanay niya, nag-aalaga anak niya. Tama. O, yung karpintero natin, hindi sa Pilipinong bahay ang ginagawa. 'Di ba? Yung engineer natin, hindi naman nagdidisenyo ng Pilipinong pambahay, pang ibang lahi yung tinatrabaho. At ang pinakamasakit pa dito, Sir Orion, no? Yung nurse natin, pati doktor natin, hindi Pilipino ginagamot. Ibang lahi, oo. Diba? At ito talaga ang malaking problema kung bakit matagal ko nang ipinaglalaban itong mga reformang ito. Dahil sa pagiging OFW ko for the longest time, ang dami kong nakikitang mga kapwa OFW na ang kanilang mga pamilya ay nagkakawatak-watak, nagkakahiwalay-hiwalay, na nabobroken family ang marami. Kasi ito, mga kaibigan kong ibang mga OFW na nasa Singapore o nasa ibang bansa, yung kanilang mga pamilya ay naiwan. O kaya paminsan yung kanilang misis ay nagtatrabaho rin sa ibang bansa. Tapos, sa sobrang tagal nilang hindi nakikita, nagkakaroon sila ng ibang kalaguyo, nagkakaroon ng ibang lover, girlfriend, boyfriend, etc. Ay, nasisira ang pamilya. Sandali Diba? Jeff! Nangyayari yung ganyan, mga kababayan. Ito, malaking issue to. Sa totoo lang, malaking issue para sa akin yung ganyan. Ayoko na nakikita yung mga ganyan, mga broken family na yan. Gusto ko magsama. Dapat nga ang CBCP ito pinaglalaban para hindi magkahiwalay-hiwalay yung mga pamilya. Bakit kumukontra itong mga obispo ng Simbahang Katolika sa reforma na magpapaganda sa buhay ng ating mga pamilya dito sa Pilipinas? Bakit ba hindi ba nila naiintindihan na mas maganda kung dumami ang mga trabaho sa Pilipinas, dumami mga kumpanya, mga investor, para dumami mga trabaho at yung mga ordinaryong Pilipino hindi na kinakailangan mag-abroad? Hindi ba nila gets yun?
Kasi kung hindi na mag-a-abroad yung mga yan, hindi na mag-a-abroad yan, eh wala nang optional na lang ang pag-ibang bansa. Yun nga eh. 'Di ba? Option na lang ang pangingibang bansa. Usually, mangyayari dyan, mangingibang bansa ka lang kung ikaw pa ay single at gusto mong ng siguro 5 years of experience at pagbalik mo, ang dami mo nang alam, ikaw na ang magiging manager dyan sa mga kumpanyang nasa Pilipinas. Or, expat ka, siguro mataas ang posisyon mo, ikaw at ang buong pamilya mo ay inisponsor ng kumpanya na nag-hire sa'yo, papunta sa labas, nakadestino ka for ilang years dahil mataas kang executive at mabibigyan ka ng magandang sweldo. Kasi nga, expat ka, expatriate. Pero yung pinakaayaw natin nangyayari ay yung ordinaryong Pilipino ay napipwersang pumasok sa mababang uri ng trabaho na kung saan ay naaabuso pa siya at paminsan pa nangyayari nauuwi na nasa kahon. Diba? Yun ang pinakamasakit. Yun ang pinakamasakit dyan, diba? So, ito po mga kababayan, para sa ating mga kababayan, sa ating mga kamag-anak at kaibigan, para sa ating mga sarili, itong pagbabago ng saligang batas para dumami ang mga investors ay hindi masama. Kasi kailangan talaga ng trabaho ng mga maraming ordinaryong Pilipino. Total, wala naman tayong pakialam sino yung may-ari ng kumpanya. Ang importante maganda ang sweldo, maganda ang trato sa atin at may magandang training. Di ba? Ako, bilang OFW, wala akong pakialam sino yung may-ari ng kumpanya. Talaga, sa totoo lang, sino ba yung nagiging gumagawa ng issue na dapat Pilipino may-ari ng kumpanya? Hindi, mga komunista lang. Sila lang yung mga makabayad black lang. Tsaka si Ipot Foundation na ni Sunny Africa, yun lang. Pero sa totoo lang, mga kababayan, wala. Sa Singapore, ang ginawa ni Lee Kuan Yew, pinarami niya ng sobrang dami ang mga foreign investors na pumasok sa Singapore. Ano nangyari? Sobrang daming trabaho. Nung sumobrang daming mga trabaho, nangailangan sila ng mga workers galing sa labas. Pero at the same time, tumaas ang mga sweldo. Naging first world country ang Singapore. 'Di ba? So yun yung gusto natin mangyari sa Pilipinas, mga kababayan, tumaas ang mga sweldo ng mga ordinaryong mga manggagawa, mga ordinaryong mga empleyado, para tayo, hindi na natin kinakailangang lumabas ng bansa. Diba? Simple lang. Paano ang gagawin ng mga yan kung hindi lalabas sa ibang bansa yan? Gusto nga nila, diba? Sila mga kulay dilawan nagpromotor na, o sige, lipat kayo dito, papasok ng mga dolyar yan. Binenta ang Pilipino. Para bang, nakalimutan nyo ba? Pag pinapasok nyo rin naman ang mga foreign companies, mas malaking pera, mas malaking dolyar ang papasok sa Pilipinas at tuluyang pa rin magbabayad ng taxes sa mga kumpanyang yan. Ang mga empleyado magbabayad din ng income tax, etc. etc. Anyway, di ba? Anyway, sir, no, bago tayo magpaalam sa kanila, no, ano ba yung message mo sa mga kababayan natin na lumalaban para dito? Mga kababayan, huwag po tayong mapagod sa ating paglalaban para sa constitutional reform, para dumami ang mga trabaho, para sa ating mga kababayan. Eventually, ipaglalaban din natin siyempre na magkaroon tayo ng federalism para hindi lang sa Metro Manila nakatutok ang mga trabahong ito, hindi lang sa Metro Manila papasok ang mga trabaho at mga kumpanyang ito. Gusto natin may spread out yan sa iba't ibang region at mga provinces. And last but not the least, gusto natin magkaroon eventually ng parliamentary system para magkakaroon tayo ng maayos na pamamalakad, maayos na transparency and accountability, madaling matanggal at mapalitan ang leader o sino mang mga politiko na walang kwenta. Gusto natin ng efficient system na less prone to corruption, di ba? So ito po yung mga tatlong reformang pinaglalaban po natin sa Correct Movement at pwede po ninyong pag-aralan ang mga ito kung pupuntahan ninyo ang ating website which is correctphilippines.org. Okay? correctphilippines.org. Mga kababayan, thank you very much. Puntahan po ninyo ang website. Ayan, sa mga kababayan po natin na mas nais pang lumalim ang usapin at mas lalo pang mas maunawaan ang malalimang usapin na ito, maaari po kayong pumunta sa Correct Movement o Correct Philippines. correctphilippines.org. correctphilippines.org. At pwede rin silang pumunta dun sa ating Facebook, no? Yes, Correct Movement. Yan. Yun. Sa mga gusto po ng yung mga mahilig magtanong at gusto nyo makarinig ng sagot na tama,
ay doon po kayo pumunta patungkol po dito sa ating pinag-uusapan, lalong-lalo na sa People's Initiative at sa parliamentary system na gusto namin ay sinasabi sa inyo. At sa lahat po ng mga taga-suporta natin na nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, magsama-sama po tayo para sa bayan natin to. Hindi lang po para sa amin dalawa ito. Ito po ay para sa lahat ng Pilipino na naniniwala sa malaking pagbabago magagawa